Of course, ha? At meron din mga kapatid, yung mga walang magawa siguro sa mga lintik na buhay nila, ito ay halatang halata mga miyembro ng dalawa lang po ang kulay na talaga ng ating bayan. Isang dilaw at isa kung anong kulay ka, okay na. Pero itong mga dilaw, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, puro sisi, ha? Puro galit. Isa po diyang nagwawala sila dahil itong si Vice President Leni Robredo daw ay hindi inimbitahan. Mukhang mali po yung inyong narinig at mali rin ang pagkaintindi ni Vice President Robredo. Ang totoo ho niyan, the story behind, lahat naman po ay sinabihan na mag-attend. Mga miyembro ng gabinete, ang Vice Presidente, ang Pangulo. Ang sabi po ni Vice President Robredo, hindi ako inimbitahan. That's a lie, Vice President. You were invited, ma'am, by the Department of Tourism. Bago pa man po yung pageant na yan, ikaw po ay sinabihan na to attend. Wala nga lang po imbitasyon. Hindi po imbitasyon, ticket, ma'am, ang binibigay. Kaya wala kang natanggap na imbitasyon. Alright? Ticket po ay pinamimigay dahil yung ibibigay mo doon sa mga nagbabantay doon. Anyway, medyo nahuli lang po yung pagbigay ng ticket. Nagtampo na po yung ali at sinabing hindi siya inimbitahan. Mukhang mali ho yata. So you have to clarify that, Madam Vice President. Kasi po, kung ticket po ang inaantay ninyo, maging po ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nanghingi rin po ng ticket sa Department of Tourism. At ang sabi sa kanya ni Secretary, sandali lang po Mr. President, unahin muna natin dahil libre po yan. Siyempre, let us allow the MOA management, discretion po nila yan. Siyempre, uunahin ng MOA management na ibenta muna yung mga ticket. At pag may natira, or magre-reserve na sila, siyempre sa mga top officials ng bayan. Pero, of course, ikaw yung may-ari ng lugar, nararapat lamang na ibenta mo muna yung ticket mo at saka mong pamigay. O kaya ang Pangulo po, as early as a matter of fact, October pa lang, sinasabi na ng Pangulo daw, may mga kaibigan na kung manunood, o baka manood ako, baka Secretary Teo, pabigyan mo ako ng ticket. Hindi na nga sinabi ng Pangulo kung saan, okay na raw, basta ticket. Kahit na siguro sa upper box pa yan. Siyempre naman, bilang Pangulo, sabi ni Secretary, sige Mr. President, we will do that. Kasama po doon sa pinareserba yung kay Vice President, nahuli lang ibigay. Alam nga ba naman pipilitin ng DOT yung MOA management, abi na yung ticket namin, nakikihingi ka na lang, ano ka, choosy? Bibigyan ka na lang libre. Yung mga pinamigay ng DOT sa mga government officials natin, libre po yun. Walang bayad. Compliments yun ng MOA management. Compliments po nila Henry Sion. Magre-reklamo kayo na hindi kayo nabigyan na late ang bibigay. Natural, libre. Pag libre, wag ka nang anong gusto mo, unahin ka pa. Isa ka ring ugok. Mag-antay ka dyan dahil libre nga ibibigay sa'yo Pagkatapos sasabihin ninyo na hindi ako binigyan ng ticket. Inantay lang yung ticket mo. Daldal kayo kasi ng daldal, hindi nyo muna alamin, hindi nyo tanongin, Secretary, bakit ganon? Bakit late yata yung ano ba nangyari? Bigla kayo magsasalita sa media, sasabihin ninyo na hindi ako inimbitahan. You were invited. Alright? Baka nakalimutan lang hunin sa dami yung trabaho o bulong-bulong sa inyo ng mga kasamahan nyo sa liberal. Nakalimutan nyo na, you were initially informed that you are invited. Yung ticket na huli lang. Biyernes na nakuha ng DOT yung mga ticket ng mga big time, ng mga executive. Pagkatapos kayo, magre-reklamo, sasabihin, hindi ka nabigyan ng ticket. Nabigyan ka, bibigyan ka na lang, tinanggihan mo na. Maging ang Pangulo, na-late din naman yung ticket ng Pangulo. Sus, Maria Josep talaga kayo, Basta makasalita lang, basta makatira lang. Kung hindi Pangulo ang tinitira ninyo, yung mga tao niya ang titirahin ninyo, basta makasalita lang.
Basta marinig lang. Lisan. Ay, ganun na talaga, sir. Basta makasalita lang. Oh. Basta may kaugnayan sa inyo, kailangan banatan. Ay, ganun talaga ho. Wala tayong magagawa, Mr. President. Anyway, dire-diretso po tayo, 8:27 in the morning. Alamin na po muna natin ang lagay ng ating mga lansangan sa mga oras na ito mula po sa MMDA Metro Base, mula kay Vincent Lizada. Magandang umaga po, Sir Vince. Sir Vincent Lizada, good morning. Alauna, alas 2, alas 3. Wala. Ay, cambio tayo. Ay, not ready rin. Si Rob Gail ba ito o Gile? Nasa linya ng aming telepono ang Pag-asa Weather Forecasting Center. Rob, good morning. Rob Gile? Yes, good morning po, Sir Erwin. Ay, tama ba, Sir? Gile or Gail? Eh, parang... Yes, sir. Ay, Maganda rin pakinggan yung guys. ay, kasi bagay na bagay. Rob na pangalan, Gail pa ang apelido. But anyway, Sabi rin pong nagsasabi na maganda nga pong pakinggan. ay, nagpaabot naman ng pabati ang Malacanang kay 2016 Miss Universe. Kasabay ang pagbubunyi ng France. Sinabi ng Malacanang na masaya ang Pilipinas sa tagumpay ni Metenar. Ano ba yun ulit? Ayon sa Malacanang, ang bagong Miss Universe, ayon sa Malacanang, ang bagong Miss Universe sa larawan ng tunay ng kagandahan, Metenar. Hindi lamang ang puso ng mga hurado nakuha nito, kundi ang buong mundo. Nagpaabot din ng pagbati ang Malacanang sa pambato natin na si Maxine Medina na napabilang sa top 6. Ayun. Congratulations, Miss Metenar. At yan po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa Punto Asentado Headlines. Oras po natin, 8:51 in the morning. Dire-diretso po tayo. Ito, mga kapatid, ha? Nasa linya na po ng aming telepono si Secretary Juan De Teo ng Department of Tourism. Magandang umaga po, Secretary Teo, ma'am. Magandang umaga, Erwin. Ma'am, una sa lahat, may congratulations po at nairaos dito sa ating bansa ang Miss Universe na wala mang problema o kaguluhan o ikang mga glitches. Kung meron man, ito ay very, very minor, but nevertheless, siguro hindi lamang ang DOT ang papasalamatan natin, kundi ang iba't ibang ahensya na nagtulong-tulong. Siyempre, kasama dyan ang PNP giving security, ang MMDA at mga local traffic enforcement units ng iba't ibang local governments. Siyempre, nariyan din, ma'am, yung mga yung mga other organizations na mga tumulong. And most especially siguro kay dating Governor Chavit Singson ng Ilocos Sur, Ma'am Teo. Totoo yan, Erwin. Lahat talaga tumulong. So, pasalamat kami ang DOT sa mga sponsors din natin and sa inyo. Alright. Ma'am, Salamat sa lahat. okay. Ma'am, ito lang ay kahapon, nung immediately after na natapos po yung Miss Universe, may mga kumalat po sa mga Facebook. Lilinawin lang ho natin, let's straighten things up dahil meron siguro iba sumasakay sa issue. Nung matalo nga ating pambata, sinabi, buti nga yan, karma sa gobyerno yan, karma sa DOT, karma sa Malacanang, natalo pambato dahil hindi nila pinansin si Vice President Robredo, hindi binigyan ng hindi inimbita sa naturang patimpalak. Is this true, ma'am? What is the truth behind this? Okay, ganito yun, Erwin. Nung lumabas yung list mo, I started looking on the list. Sabi ko, sige, nag-invite tayo. Kasi alam mo naman ang DOT, wala kami nila sa pera. Humingi kami ng mga tickets from FPS in Capital. Right. Ang binigay niya sa amin, puro lower pack. Okay. Sabi ko, i-present tayo binigyan ng VIP ticket. Alright. Kanila, tapos ko sabi ko, humingi tayo for 10 minutes. Siya una ko talaga, iniisip niya, tayo pwede, tayo sa akin, hindi naman siya sa cabinet. Though we may say ako at least na kasi ko sa cabinet. Pero una ko sa remember, sabi ko, maghanap tayo, humingi tayo ng VIP ticket. Wala ng VIP ticket dahil siyempre inuna ng FPS na kumita, so binenta nila ng 50. One ticket cost 50, so I was asking, sige, maghanap tayo ng dalawang ticket para kasama niya anak niya, kasama siya. Oo. So wala kami nang nakukuha, but we were assured na meron talaga kontigan. So, nag-allocate ba ako by sa fact na wala pang pinakita. Ang dalawang pagtigan, dalawang back, sabi ko, hindi
na lang yung tax anyway, yung mga cabinet secretary, yung nakaupo, yung mga ambassador, mga conference speaker natin, o pinipin, pero Wala nang, lalakas yung audio natin. in the last minute, nag-decide pa ako na mabigyan. So later on, nakakuha kami, but it was already too late, mas lumabas ang decision na sabi na yung community video, pero na hindi kayo sila hindi sa buo. Alright. Talaga ako pag nag-restart, nag-allocate na talaga ako ng ticket para sa kanya. So, Siyempre, busy siya. so what you're saying, yung sinasabi niyang walang dumating na ticket, was the ticket late? Kasi may mga nagsasabi, secretary, na late lang yung ticket yata, Friday na lang nga yata na ibigay. Yes, kasi nauna namin binigay muna. Although yung mga ibang cabinet secretary, na later rin nabigay sa kanila. Kasi binigay din sa amin ang ticket late talaga masyado. Binigay lang sa amin ng Monday or Tuesday ba yun. And then this time, siyempre kailangan na ilag muna namin kung kanina lang ibigay itong ticket na ito. Pero talagang, and then maraming nag-isin. Siyempre kung tulinig yung allocation namin. Hindi lang namin kung sino ba yung ticket. Right. Parang gano'n. But si Secretary at si Peter Robredo, we were still hoping the last minute kasi sabi ko kailangan namin ng ticket sa kanya. So I was asking LTS to give us an allocation ng kinalawa. Ang sabi naman nila, hahanapan ng seat, hahanapan ng seat. So, So, nung lumabas ng issue, I was surprised kasi naghahanap kami ng seat na talaga kinalawa talaga. hindi yata nila marinig. Alright. So, when was the ticket available for for Vice President Robredo, Secretary Wanda? It was available at the evening. Lumabas na yung story na parang Evening ng ano ma'am, ng Friday? yun at Friday because nakita ko sa news I was pinagalitan ko yung mga tao. So I sabi, why did you not kasi sabi niya, meron tayo Hindi, yung si Secretary, hindi rin lang marinig. Opo, kasi sir yung volume nitong iPhone na naka-half lang kanina. sa news 5 o'clock. Ang ticket na bigay sa akin at nasabi sa akin available. Alright. Pero yung issue kasi lumabas na. So, ang nalilang din mga tao. I did consider sa amin secretary. Sana sa yung mga Aha, aha. Oo. Of course. Of course. I mean, second highest official of the land, di po ba, Secretary? Eh, ang problema, Secretary, matapos nga maglabas ng statement, itong kampo ni Secretary Robredo, sinakyan itong mga taga-Dilaw. Binanatan ngayon, sabi gano'n, selective, anong klase yan? Sana ginalang man lang, kahit yung posisyon niya na lang, kung hindi ginagalang yung tao. As far as what I've heard, was that meron namang ticket, nahuli lang. Dahil, tama po ba, Secretary, when we say na, libre nga yung ticket, di naman tayo pwede mag-demand dahil libre yan. So mag-antay na lang tayo yung ibibigay, di po ba? O, sa totoo lang kasi, ang inuna ko nila yung mga, siyempre, yung Of course. sponsors will give an EIP. Right. Tapos, siyempre, ang nag-house ng mga ticket nila na yung LTS globally. Kailangan nilang mapawi din yung pera nila. Kaya they have to set yung priority nila. And then, yung sa VIP naman, sa baba, sa baba, yun ang inuna, nakain yung, actually marami sa nag-tip sa VIP. Alright. Because of the state, kinain niya yung mga tip. Okay. So, naging limited lang ang tip ng VIP. Alright. So, yun yung nangyari. And one of these days, I will try to talk to the Ah, and really explain to her. Ay sige nga, Secretary, kasi mukhang masama ang timpla, masama po ang pagkaintindi ng mga kapanalig niya, ng mga dilaw, ng mga tinatawag nating yellow cards. Iba, talagang parang lumalabas sa sinadya ninyo, sinadya ng Duterte administration na hindi siya bigyan ng ticket, na hindi siya papanoorin, na lumalabas tuloy base sa kanyang statement na kaawa-awa siya, na talagang pinagkakaisahan na siya ngayon ng gobyernong ito, which is not true naman. Hindi yan totoo. I went in fact, then it's vigilant sometimes. Every time I see her, kinakausap ko nga. And in fact, kuwan ko nga siya. I told her one time, yung ano mo, I told her, husband mo. So, wala akong sabi mo sa kanang look. In fact, I missed her in cabinet meeting. Alright. Cabinet meeting. So, she was the first person. You can ask all my staff. Siya yung una ko nilagay sa list na
you can ask lahat ng tao sa DOT. Lahat kami naghanap talaga ng teamwork. Alright. Yun lang ito sa unfortunate kumabasa na yung issue na hindi pa namin naman. Alright. Ma'am, cambio tayo, Secretary. Maraming mga kababayan natin, medyo, sa bagay, tapos na po ito. Pero for the sake of argument, ito pinag-uusapan sa mga tindahan, karinderya, restoran. Anyari, ma'am, may interpreter si Maxine Medina, tinagalog, expected na lahat, Tagalog isasagot niya para ibato ng interpreter na English. Mukhang in-English niya naman ho. So, ano pang silbi ng interpreter na yun? Yun ang katanungan nila. Did you also wonder, were you also surprised yung mga binibining Pilipinas organizers natin at maging sa DOT na bakit nagkaganon? Ako actually, ang una nag-float ng idea kasi marami na nagsabi na because nakita ko si comfortable speaking in Tagalog. So, sabi ko, humingi na lang ng interpreter. Sabi ko sa iba, naku, kaya naman hindi na sa interpreter mo yung time. Sabi ko, hindi kasi pag may interpreter siya and he's confident speaking in Tagalog, Oo. may time daw habang sinasastig sa Tagalog, may time mag-isip ko ano dapat ang sagot niya and then comfortable naman siya na Tagalog, sumukot siya ng Tagalog. So, I was floating already the idea na magkaroon ng interpreter. Don't hindi Oo. pa-allow. Sabi ng mga iba, nakakahiya. Sabi ko, bakit yung ibang countries naman marunong mag-English and yet gumagamit ng interpreter? Like yung France, marunong naman siya mag-English eh. Oo. And yet, sumagot siya in French. Tapos hindi siya na interpreter. Nag-give her the head. At saka- Hindi siya nakasalita. At saka oh, go ahead. I was just surprised. I thought po daw ito nagkaroon ng interpreter kasi hindi siya humingi sa amin. Dumiretso siya sa issue naman na kailangan niya interpreter. So I thought also Alright. Tagalog siya. I was just surprised na biglang Nag-English. nag-English siya. At Mali. saka ma'am, hindi lang siguro ako nakapansin. Marami rin kababayan natin. Mukhang malayo yung kanyang sagot po dun sa katanungan. Yun po napansin ng mga kababayan natin. Medyo may kalayuan. Siguro kung tinagalog niya yun, total, Tagalog naman ang pagkasabi sa kanya. O could it be ma'am, masyadong na-pressure na siya, naguguluhan na siya? I think the pressure na siguro sa siyempre nasa harap tapos everybody was clapping on her. Di ba? Kasama naman ang mga video talagang on her. So, Alright. na-pressure siya because siyempre, of course, pag nasa harap ka, Oo. tapos ang kuwan ko lang doon is, iisip mo na kami niya because yung answer niya, hindi ko pagod sa question. Mukhang, ma'am, mukhang napakalayo nung katanungan. Ay, nung sagot. Siya medyo kinabahan. Ayun. Pressure na parang gano'n, everybody was clapping, di ba? Oo. Oo. Parang kailangan niya talagang manalo. Yung ganun yung siguro feeling niya kaya Ayun. kailangan na pagtanong sa kanya. Alright. I don't know kung panic or ano pero naman talaga yan when you are kapit ang lahat yung nakapantay siya. Ito naman si pressure na. Alright. So she deserves it. Tawa din ako kasi talaga she deserves it. And stand out naman siya. Yun lang, pagdating ng question na answer doon siya. Just to fight lang. Alright. Secretary Juan Datera, Department of Tourism, maraming salamat, ma'am. Magandang umaga po. Maraming salamat din, Erwin. O ayan mga kapatid, narinig niyo po mismo doon sa kalihim. Number 1 po sa listahan si Vice President Robredo sa mga iimbitahan. Dahil alam po ni Secretary, dahil magkaibigan naman po yan sila Nung nasa gabinete pa yan, nasa listahan siya number 1, Leni Robredo, BP. Sinabihan din siya na, ma'am, you are invited sa Miss Universe. Bago pa mag-Disyembre. Nagulat na lang po itong Secretary Teo. Bakit nagsalita na lang ito na hindi ako inimbitahan? Ano magagawa natin? Yung ticket dumating Biyernes. Anong gusto mo? December na ibigay na. Tama nga naman, bakit ka uunahin? Libre yung ticket mo. Siyempre, pag libre, choosy ka pa. Buti nga, VIP pa. VIP po yung ticket niya. Kalinya, kagrupo nung ticket ni Pangulong Duterte. 50,000 pesos yun. Ilang ticket na reserve? 2, 3 yata yun, 4 yata ang ni-reserve niya. Hindi makapag-antay. Nung tinanong ng media, hindi ako inimbitahan. Anong hindi inimbitahan? Sana man lang po, bago po kayo sumagot, nagtanong kayo. Oy, Secretary Teo, ako ba imbitado o hindi? Kasi may nagtatanong na media. Ganun lang ko kasimple yun titirahin niyo na, hindi ako inimbitahan. O
Mariosep, na unang-una kayo sa listahan. Na-delay lang yung ticket. Pag yung Pangulo, na-delay din yung ticket. Few days na lang bago mag-Miss Universe. Biro mo, Pangulo ng Republika yan, na-delay pa rin yung ticket. Dahil libre kasi yung ticket po na yan. Hindi naman po pwedeng pressurein yung may-ari ng mga ticket na yan. Hoy, bigyan mo na yung ticket namin dahil sa gobyerno kami. No, that's wrong. Minsan ho, pag nasa gobyerno tayo, dapat marunong ho tayo magpakumbaba. Ha? Hindi porket we have all the power in our hands, we can dictate. May kasabihan ho tayong wait. Mas mabuti na po yung magpakumbaba tayo. Oh, prime example dyan. Alam nyo na kung sino. O kaya bakit hindi bumababa yung rating ng mama na yan? Dahil gusto ng tao, simple, mapagkumbaba. Correct ka dyan. Hindi ba may kasabihan sa Biblia? Ano ba yan? Hanapin mo ang IB research mga sinasabi. May sinasabi yung Diyos, yung gustong laging mauna ay magiging huli. Yung mga nagpapahuli lang ay mauuna. Oh, Mariosep. Hinay-hinay ho tayo. Minsan, let us use our heads, people, ladies and gentlemen in the government. Let us use our head. Common sense po yan, na pag libre, ina-accommodate ka ng libre ng isang organisasyon, ng isang kumpanya, ng isang event, mag-antay ka. Anong gusto mo? Hindi ka napipila. Pumila ka rin. Kung yung Pangulo nga, sumasakay doon sa economy sa likod, yan pa, hindi ka makapag-intay. Libre po yung ticket natin. Pakisabi po sa mga kilala ho ninyo dyan. Oo. Yung mga, baka may mga kilala kayo, may mga best kayo dyan, mga kamag-anak na kulay dilaw pa rin ang nakikita. Pakisabihan ho, mali po yung impormasyon kay BP Robredo. At mali yung nasabi niya na hindi siya inimbitahan. She was invited, na-delay lang po yung ticket. 9:06 ng umaga, tuloy-tuloy. Saan ba yun?